Gilbisho at ang beloved preacher Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y manalangin. Opo na kilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataon garap mo sa amin sa araw na to, kung saan amin ikaw masamba, mapasalamatan, mapurihan sa lahat na kabutihan mo sa aming buhay, lahat na grasya at biyaya. Thank you so much, Lord, that you bless and win every part of thy service from joyful, solely. The testimony that we hear from beloved brethren, the song of the different choirs, single, children, adults, and finest. The giving our tithes and offering. Thank you so much, Lord, that you bless the people. I miss you, God, this moment. Please anoint the humble servant to live with love and message to the brethren. I can do anything without you. Anoint me, Father, Lord. I bind Satan, cast out hindrances to the first leading of the pastor in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our Savior. Give the full honor and respect our dearly beloved noble evangelist, Willis Almeida. The interim prophet of our loving God, as we remember, cherish the blessed memories and precious teaching, beloved stand pastor, Lina Almeida, and beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-pressures, and to all of you, my dearest brothers in Christ, sa lahat po ng mga webcast viewer na nanood sa buong daigdig. Magandang araw po sa inyo lahat. Palakpakan po natin, Panginoon. Sino pong pinagpapala ng Diyos? May naman. Sinong pinagpapala ng Panginoon? Yun, yung totoong pinagpapala, malakas sumigaw. Amen. Ang buo Diyos natin buhay, dapat buhay din ang ating pagbigay ng pagpupuri. Amen ba? Buhay bang Diyos? Buhay ang Diyos natin. Hindi lamang buhay, makapangyarihan, siyempre. Talagang Diyos, sa tanan nga Diyos. Ginoo sa Ginoo, hari sa mga hari, creator of the universe, creator of mankind. Siya po our life giver. Siya po ang ating tagapagligtas. So, walang iba ang ating mahal na Panginoon si Kristo. His name is Jesus. Amen. Palagpakan natin, Panginoon. Mga minamahal, we are so blessed today because of the holy presence that touching our heart. Thank you so much for the anointing. Of course, to the first prayer of the beloved pastor, sa mga testimony that we heard, sa mga kapatiran, napakaganda, napakasarap damahin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang aking mensahe sa araw to ay how to encourage one another. How to encourage one another. Kung sa Bisaya pa, encourage, maghikayatan, magdasigay. Amen? Amen? Encourage meaning hikayatin, maghikayatin natin ang bawat isa. Magdinasigay tayo sa iba-ibang klaseng bagay sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. May ikot lang ko sa inyo ng mga bersikulo kung paano si Apostle Barnabas ay nag-encourage, nagbigay siya ng encouragement sa iglesia. Panginoon, anong klaseng encouragement ito na binigay ni Apostle Barnabas sa church, in the early church daw ng panahon? Amen? Encouragement meaning is bigyan ng lakas at pag-asa ang bawat isa. Amen pa? To encouragement. Bigyan ng lakas, palakasin ang bawat isa at bigyan ng pag-asa. Dahil minsan maraming mga Kristiyano, matagal na lingkod, parang nalulugmok pa rin. Hindi pa rin nare-revive. Kulang pa rin sila sa kainitan sa paglilingkod. Parang nanghihina pa rin. Samantalang kitang-kita na po natin left and right yung grabing himala sa Diyos sa buhay natin, how the Lord changed our life, how the Lord heal our sicknesses, blessing, protection. Hindi na dapat, hindi na po tayo manghina. Dapat araw-araw, we have to renew our spirit in serving the Lord. Ang bawat sa atin ay maghikayatan to encourage one
another. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya hindi pag-ibasa in the book of Acts, chapter 4, verse 36. Praise the Lord. Sa Aklat ng mga Gawa, Kabanata 4, ang talata ay 36. At si Jose na pinamagatang Bernabe ng mga apostol, na kung liliwanagin ay anak ng pangangaral, isang Libita, tubo sa Sepre. 37. Na may isang bukid ay ipinagbili ito at dinala ang salapi at inlagay sa mga paanan ng mga apostol. Palakpakan po natin ang Diyos. Up to 37, amen. Si Barnabas ay isang apostoles. Sa unang panahon, in the early church, hindi po mawala yung pag-encourage sa bawat isa. Nga tutulong ang bawat isa sa gawain ng Diyos, sa bawat church activities. Amen ba? Amen. Dili sa ating mabasa, i-atras ko pataas in Acts chapter 4, verse 31, akin basahin. And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they speak the word of God with boldness. 32. And the multitudes of them that believed were of one heart and of one soul. Tandaan niyo po nung nanalangin sila, diyan kagad nanginginig ang lupa kung saan sila ay nag-aasimbol. Katulad ito kanina, pagbuhos ng presensya, nagpupustos tayong lahat mga choir, halos naramdaman natin nanginginig ang ating lugar na pinaglalagyan. Amen? Amen? They were all assembled in together and they were all filled with the Holy Ghost. Napunuan lahat ng presensya ng Diyos. And they speak the word of God with boldness. Katulad ngayon, nangangaral tayo. And the multitude of them that believe were one heart and one soul. Lahat sila nakikinig ay isang puso at isang kaluluwa lang. Amen? Neither said any of them that ought to the things which he possessed was his own, but they had all things common. Ang ibig sabihin, lahat sila nagkaisa sa ilang mga bagay na kinatangkilik, at ito po lahat ay pinagkaisahan nila nga itulong sa iglesia. And with great power give the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon of them. Nawitnessan nila ang pagbuhay muli ng Diyos na ating Panginoon Kristo. At malaking grasya, biyaya ang binuhos ng Diyos sa kanilang lahat. And the great grace was upon them all. Dahil isa silang puso, isang kaluluwa na nalangin, at isa lang yung plano nila. Nga lahat sila sa bawat nilang tinatanggap, tinatangkili sa buhay. Sa inyo, and neither said any of them that ought to the things which he possessed was his own, but they had all things common. Lahat sila. Ipinagkaisahan nila. Amen ba? Ngayon, naniwala sila na ang Panginoon po ay nabuhay muli sa mga patay. Kaya nagkaroon sila ng sapat, tunay na kaligtasan. Amen? And the great grace was upon them all. Grabe, napakalaking grasya, biyaya ay binigay ng Diyos sa kanila. Neither was there any among them that lack. Walang isa sa kanila na kulangan. For as many as were possessors of lands or houses sold them. Bawat kanila may mga ari-arian, mga lupa, mga tahanan, mga minamahal, ila ito'y pinagbibinta, pinagbibili nila. No? For as many as were, kung sinong marami kuno, nga mga possessors, may mga possession ba? May mga ari-arian of the lands or houses sold them, bininta nila, and brought the prices
of the things that were sold. At dinala nila ang lahat na kung magkano ang binta nila ng bahay at lupa, ay lahat dinala nila. Saan nila dinala? Sa 35, and laid them down at the apostles' feet. And the distribution was made upon every man according that he had need. Dinala lahat nila ang mga binta ng ilang lupa't bahay, nagkaisa, all things common, nagkaisa sila. At saan dinala? Dinala lahat nila sa paanan ng mga apostoles. At ang contribution, ang distribution ay binagbibigay sa bawat pangailangan ng iglesia. Dito po, yung lahat ng mga binibigay, your tithes and offering, your pledges, lahat yan. Kung sa Bisaya, apuran po natin ang bawat pangailangan sa iglesia. Amen? The distribution, that distribution was made unto every man according that he had need. And uses who by apostles was surnamed Barnabas. Ito na siya. Was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levites and the country of Cyprus. He being hand sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. Nung nakita ni Barnabas si Apostoles, nung nakita niya, nagkaroon siya na-encourage siya, nahikayat siya. Nga siya man din, sa kanyang kamay, bininta niya ang lahat na diyan sa kanya. At saan niya linagay? Binigay sa kasama niyang mga apostoles. So, napagagandang ginawa ni Barnabas. Siya mismo nagpakita example as being an apostles, na siya po mismo nag-encourage, naghikayat sa ibang mga Kristiyano, na mismo sa kanyang ari-arian lupa niya. Siya mismo bininta niya mismo at linagay doon sa kasama niyang apostoles kay Apostol Pedro sa unang panahon. Kaya si Apostol Pedro man ang ilang ordin apostle doon sa unang panahon. Amen ba? Amen? Amen? So, napakaganda niya ang kanyang pag-encourage. Pinalakas niya, pinatatag niya, hinikayat niya yung makasamahang kapatiran, siya po'y apostolis pa. Dapat tayong Kristiyano, gagawa tayo ng isang bagay katulad kay Barnabas, na para paano natin ma-encourage yung ating kapwa. Amen? Hindi natin sila i-discourage, kundi atin sila i-encourage. Brad, sis, magbigay ka ng tithes and offering mo. Magbigay ka ng pledges. Tutulong ka sa gawain ng Diyos. Hindi yung i-discourage natin. Ay, huwag ka na magsimba. Huwag ka na magbigay. Kasi andyan yung kalaban mo sa church. Andyan yung kinatitisuran mo. Hindi po yun. Ang turo ng Biblia, magdinasigay tayo. We have to encourage one another. Encourage mo yung nanghina. Nag-question na problema. Encourage him. Huwag mo titingnan yan, sis. Huwag mo titingnan yan, brad. Babayaan mo sila. Basta importante, gawin mo kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Kung ano magawa mo, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Kaya nga naman, sa Biblia, ang grasya ng Diyos, binigay ng Diyos sa kailang lahat. Ang malaking grasya, binigay ng Diyos sa lahat na nagkakaisa, sumunod, one heart, one soul, at lahat ng mga processors, mga lupa, bahay, ang binta nila, binigay lahat sa apostoles, sa gawain ng Diyos. Kaya ang lahat ng mga pangailangan ng iglesia na punuan. Walang nagkontra, walang opposition. One heart and one soul. Amen ba? Amen? Pinapa-importante po yung binibigay niyo. Kaya hindi tayo, paano tayo mag-soul winning? Sabi ni Preacher Danny Cuartiros, kung hindi ka soul winner, ang tawag sa iyo backslider. Amen ba? Amen.
He that wins soul is wise. Ang taong nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng Diyos ay marunong. Marunong, bright na tao. Dahil nagkaroon siya ng pasanin sa taong makasalanan na kailangan dalhin niya sa gawain ng Diyos. Pritsingan niya, walihan niya, upang makabig niya, madala niya sa gawain. Pag ang tao gumagawa ng ganyan, ang tawag sa Biblia sa kanya, wise, marunong na tao. Everybody say, praise the Lord. So, hindi ka mag-soul winning, ang tawag sa imo, backslider. Bakit? Wala kang nagawa sa harapan ng Diyos. Wala kang nagawang mabuti. Hindi ka nag-soul winning, hindi ka nagbibigay, hindi ka nagsamba ng maayos, hindi ka nagpupuri, wala kang kabanalan. So wala kang magandang bagay na nagawa sa harapan ng Diyos. Ang tawag sa iyo, backslider. Although you are in the church, sumasamba ka, you're going to the church, you attend the services, sumasamba ka, pero wala kang mabuting bagay na pinagkaisahan sa iglesia. Ang totoong Kristiyano, sa bawat pangailangan ng iglesia, all the needs of the church, dapat siya po'y nagkakaisa. In one heart, in one soul. Lahat. Lahat ng dyan sa kanila, all things common. Pinagkaisahan nila. Tanan, all that possessors of the land and houses, everything, bininta nila. They sold it. And then, dinala nila sa paanan ng mga apostoles. Kaya, the contribution started and all the needs of the church na pagbigyan. Marami pangailangan ng iglesia. Pambayad sa ilaw. Yung ilaw dito, maliit lang binabayaran every month, 50,000. Maliit lang yan, 50,000. Yung tubig namin, maliit lang, 5,000. 6,000 kasi yung tubig dito, isang koneksyon lang. Kaya para makatipid kami, lahat ng mga beloved workers, kapwa ko, may mga sariling container. So, ang aming sahod ng tubig, Monday, Wednesday, tsaka Friday, para makasave. Kasi meron namang tangke dyan na para pang CR, yung ating, ang tawag yan? Deep well. Yun po. Ang ilaw dito, kasi minsan, sometimes, kami na sasakyan dito, ginagyan ng atip, ang lahat na gamit, electric welding, basta grabe pala yung welding. So, pag total ng bill, 50,000. Matindi. Kasi maraming gamit ang church sasakyan. So, we need welding, we need acetylene, we need grinder, we need barina, lahat. Kailangan kumplito, parang shop na rin yung pastoral. Kasi kung pupunta ka pa sa labas, ipapagawa mo sa mga shop, mas tatagain ka. Kunting welding lang, 500, 1,000. So dito na lang, may mga tinawag ang Diyos na mga manggagawa, mekaniko, mayroon ding siraniko, mayroon din mga welder, mayroon mga pintor, kumplito. May mga cook, may mga cooker, may mga basuriro boy. Kumplito ang church kasi body. Kung hindi walang ganon, ay kawawa yung ordained preacher. Siya pa mag-preach, siya magpuri, siya pa manilhig, siya pa maglakam. Kaya ang Panginoon, marunong. Sa Ecclesia, katawan, body, kumplito. Kaya may taga-walis, may taga-tapon ng basura, taga-lawig ng kambing, taga-linis, lahat. Taga-panday, karpintiro, lahat. Mga minamahal. Kaya yung stage, inugtungan kaya para mag-mimers, hindi na tanggal-tanggalin, diyan na lahat. So, grabe ang motivation ng church. May mga driver, may mekaniko, lahat. Grabe yung mga blessing, nagagastos yung pera nyo para malaman nyo, hindi basta-basta. That's why sa unang panahon, ang mga apostoles, ganun ang ginagawa nila. Although sa unang panahon, mga apostoles, wala pang mga chapel. Wala pa silang binabayaran na ilaw, wala pa silang binabayaran ng mga tubig. Wala pa. Sa mga bahay-bahay lang sila. Pero like in our time, nga grabe na.
Ilan kaming workers, may nagtanong dito nga, ilan ba kayong mga manggagawa lahat yan? Sabi ko, lahat kami at kasama mga bata, almost 70. Yung mga matured, mga almost 50. Kasama mga bata, almost 70 kami. Kaya kung magtanong kayo, magpapakainin nyo kami, kaya nyo ba pakainin 70 kami lahat? Wala may imposible kung kaya nyo. Kung blessingan nyo kami, 70 kami lahat. Kaya pag may blessing dito, dividindo. Depende sa elders pa baba, divide namin yung blessing. Lahat may blessing. Hanggang sa baba, talagang may blessing kahit paano. Depende sa kategory nila. Yun ang pangailangan ng church para malaman nyo. Pag umalis kami, pupunta kami sa outstation, mga anniversary crusade, hindi basta-basta ang ginagastosan ng church. Alam na mga preacher yan, kasama mga lolong, alam nila yan, mga driver, tanungin nyo. Arnel, Alan, tanungin nyo sila kung magkano ginagastos. Kada biyahe namin, maliit lang yung ginagastos, 80,000. Kasi kurodo pa lang, ilang kasakyan, halos 3-4 kami sasakyan. Hindi basta-basta yung kurodo. O hindi namin biniisip po yun. Kasi hindi naman namin pera yun Sa Diyos naman yun. Parang ang purpose lang namin to visit the people of God. Kasi kailangan natin yung kasiyahan, kailangan natin ma-revive to encourage one another. To encourage one another. Kaya nung last week, karating lang namin galing ng anong lugar yung station, kami anniversary. May kakasal sa Butuan, wala makaintindihan sa message. Akala ng sitwal ko, ang kasal, Thursday. Kaya, gibook na kami ng lodge. Kaya, Wednesday pa lang, karating lang namin ng Tuesday, wala kaming pahinga. Pumunta naman kami doon, Arnel. Si Arnel, kawawa, mag-type yan, gano'n na lang Minsan, hapit na kami sa Sibagat, naramdaman ko na yung mamaniho niya. Sabi ko, pang iba yung drive ni Arnel, Yung apak na silito, Ganon. Tulog yung sweet ako lang gising. Tapos, sabi ko matulog. Tangali pa yon, mga alas 2 pa. Siyempre, sobrang pagod yung mga kapo mga gawa. Ronel, tabi mo na, mangihi tayo. Natuwa si Bernal, kaya nangihi kami. Kaya pinalitan ko, ako na lang Nel mag-drive. So ako nag-drive papunta ng Bayugan, nakapagpahinga sa kunti. Yun ang buhay namin. Wala ang Diyos, madisgrasya kami. Kung ang Diyos ita'y pabayaan, madisgrasya kami. May layunin pa ang Diyos sa ating buhay. Dahil sa unang dalangin ng ating mga pastor. Amen ba? So nagawaan kami sa Bayugan, natuwa sila kay biglaan, ng Wednesday service, maraming dumalong kapatiran, so natuwa sila. Punta naman kami doon sa Butuan, kasal, wala pa pala yung manalaman namin, binok lang sa amin yung lodge. Bukas pa pala yung kasal, Friday pa. Kaya na-standby kami ng 3 days. Pero all things work together for good. Kasi ang daan ng righteous nililid ng Panginoon, yung daan. The way of the righteous is lead by our loving God. Kaya si Brother Jeffrey Gagmat, nung nag-message sa akin ng Wednesday night yung mga datas na kakasal, magang maaga, pinapunta ko sa Bernal doon nga, ginising si Brother Jeffrey Gagmat. Kasi alis na kami kaagad ng mga 8 o'clock. Ginising si Brother Jeffrey, tulog pa Sige, type. Puro mali-mali yung mga spelling ilang beses. Ngayon, okay na, hindi na ng Bernal. Pagdating sa Butuan, may mali pa rin palang spelling. Yung sa wife pa. Yung letter K at C. Ito na. Mabuti kaya all things sutugi dito kami, nakita namin. So may kapatiran man tayo, beloved Mama ni Sister Lai, Punay. Siya ay medyo malaking ranko dyan sa provincial, RTC ata ng court. Kaya dinala namin doon, kinureksyonan nila, tinawagan nila yung LCR. Ma'am, kayo bang mali sa spelling o yung mag-asawa ng ilagay yung ginawang C? Ay ma'am, dalhin yung original, nakita. Kayo palang mali, yung C ginawa yung K. Kaya yung mag-asawa, ginano na lang nila para makorek. Hindi po pwede sa marriage contract po yun. Bawal. Maliit ang na-erasure, hindi tatanggapin.
So ma-invalid po. Pero ang Diyos mabait, na correct, na plastar, na ayos. After ng kasal, sabi ko sa mag-asawa, pasensya na kamo. After may blessing, paalam lang kami, uwi na kami, mauna na kami. So pinakain kami sa likod, nagbigay ng blessing pang gasolina, umuwi kami dito. Kaya nakahabol kami kapon overnight noong na oras. Wala kaming pahinga. Pagdating dito, nag-overnight pa rin kami. Kasi wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Habang may buhay, may hininga pa tayo, hindi natin pwede tulugan ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin tulog-tulugan ang pagpupuri, kaya wala tayo ipagmamalaki sa Diyos. Yung ating lakas, ating hininga, protection araw-araw, galing sa Diyos po yun. Kaya sino naman tayo tulog-tulugan natin ang gawain ng Diyos? Sino tayo tulog-tulugan natin pagpupuri sa Diyos? Anytime pwede ka pitikin ng ating Panginoong gutitlin ang buhay nyo, wala kayo pagmamalaki. Kaya habang may lakas tayo, may buhay, may magawa tayo mabuti para sa gawain ng Diyos. Gawin po natin, mga minamahal. Dahil napakalaki ng pangailangan ng iglesia, napakalawak ng dapat pupuntahin natin na kaluluwa, dapat iligtas pa, mga minamahal. Kaya habang may panahon tayo, may great opportunity tayo, gawin natin ang kalooban ng Diyos, tulong-tulong tayo with one heart, with one soul, lahat, all things common. Pag-isahin po natin, ang dyan sa atin, we are all the possessors. We have the land that we possess, everything, mayroon ka. Huwag mo ipagkait sa gawain ng Diyos yan. Huwag mo isipin, di na ako magbigay ng sobra sa insakto dahil malaki na yung budget. Mahal ang bigas, mahal ang asin, mahal ang kurodo. Mga bilal, I tell you frankly, kung ikaw Kristiyano naniwala sa buhay, hindi mapiktuhan na ekonomiya ang paglingkod mo sa Diyos. Whether you like it or not, ang mundo, talagang ganun ang mangyari because we are now in the last days. Time will come yun. Nangyari sa Biblia na time will come, even a piece of bread could buy a bag of gold. Pagdating ng panahon, ang isang pirasong pandesal, ang presyo, isang bag na ginto. A piece of bread could buy a bag of gold. Whether you like it or not, tataas ang presyo. Dahil ang pakana ng demonyo, kontrolid ang common markets. Palakahin, parang tao maghirap. Para pag naghirap ng tao, hindi na kaya, doon na sa sisigaw. Pag naging Panginoon, opo sa templo, and He exalted Himself as God, magkaroon ng one world government. Sisigaw siya. Ang lahat ng tao para mawala sa kahirapan, mawala sa gutom, mawala sa kapobrehon, kailangan sasamba ka mo sa kanyang ribulto, magpatatak kayo ng 666 sa noo at sa kamay para maging maayos ang buhay niyo. Yan po magdating ng panahon. Wala nang pirang gagamitin, cashless society na by means of 666. Pagdating mo sa grocery, manguha ka lahat. Igano mo na yung kamay mo sa counter, bayad na. Punta ka sa bangko, igano mo na yung kamay mo, bilis ang pera. Wala na, because of the bank of 666. Darating tayo dyan. Sa ayaw mo sa hindi, darating kayo nakasulat na yan sa banal na kasulatan. Ang ating ngayon, pagsikapan, mga kapatid, nga tayo po, kung anong magawa natin mabuti para sa Diyos, gawin na natin. Kaya sayang lang yung naipon nating time will come, hindi natin mapala yun. Wala tayo magsisirado, mga bangko, lahat mong bagay, wala. Wala nang gamitin na pera. Kasi maging cashless society na eh. Yun. Marilis yung kwarta mo sa bangko, makapag-grocery ka, kung may kong tatak na 666 sa noo at sa kamay. Yung gitaw nila nga, microchip, either biochip. Yung sabi ni President, RFID na karon, RFID. Kaya sa mga highway natin sa Manila, puro na may RFID. Yung ating sasakyan, may tatakyan nga may silyo ng RFID. Bibili ka doon, bibilihin mo alos, magkano yon? Malimbaw, Balintawak, airport, kung saan yung pupunta, bayaran mo ng 500 pesos. So, lagyan nila ng tatak, yung ulo ng salamin. Yun, pinaka-RFID. Pagdating doon sa may mga toll-gate, pag mayroon ka RFID nga tatak, hindi ka na harangan. Pagdating mo doon, gaganon yung diretso ka na. Pero nakatutal ng bayad mo doon. Ganon po mangyari pagdating ng araw. Pag mayroon ka ng microchip sa noo, sa kamay, pag grocery, bayad na. Yun ang gina-practice kayo. RFID ang tawag po yun. Ano yun? Radio
RF, radio frequency identification data. Ang tawag yun. So pag mayroon ka na nun, lusot-lusutan ka na lang. Pero ibibinta mo ang kaluluwa mo kay Satanas. Dahil sa kahirapan, dahil mahal yung bigas, mahal yung asukal, mahal ang asin, mahal ang kurudo, mapipilitan ka magpatatak, ibaylo mo ang iyong kaluwasan sa langit dahil sa kahirapan lang. Mami na mahal, ibaylo ba natin ang ating kaluluwa kaligtasan dahil sa kahirapan lang? Kaya ang Kristiyanong totoo, ang titingnan mo langit, ang pangako ng Diyos, anytime babalik ang Panginoon. Hindi ka mapiktuan sa paglingkod mo sa Diyos. Hindi mo pwede bawasan yung tithes and offering mo dahil sa mahalang bigas, mahalang karulo, hindi po yun. Kaya bang wala ng katapatan mo sa Diyos, you are not doing will sa ating mahal na Panginoon. Hindi na one heart, one soul ang paglingkod mo sa Diyos. Time will come, ang the great grace hindi na ibigay ng Diyos sa iyo. Ang malaking grasya mawala sa atin. Delikado ang buhay natin. Wala tayong safety. Wala tayong safety pag wala na tayo, hindi tayo sumunod sa Diyos. Ngunit kahit anong kahirapan, problema sa buhay, huwag tayong magpaapekto dahil ang Diyos natin pinaglingkuran, buhay at makapangyarihan. Pangako ng Diyos. Deuteronomy chapter 31 verse 8. Kaya hindi pag-ibasa, Anthony. May pangako ang Diyos sa atin, mga minamahal. Kumapit tayo sa salita ng Diyos. Kumapit tayo sa pangako ng Diyos. Hindi po sa nakikita natin sa sanlibutan. Kaya kung titingnan mo yung mundo, ba-discourage ka. Kaya that's why we encourage one another na tayo maglingkod ng tapat, sincero sa ating mahal na Panginoon. Hindi mapiktuan ang ating pagbibigay sa Diyos. Kaya hindi. Praise the Lord. Sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 31, ang talata ay 8. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Nagpapauna sa iyo. Siya ay sa iyo. Siya ay sa iyo. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya iiwan. Ni pababayaan Ni ka. pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot ni manglupaypay. Palakpakan po natin Diyos. Pangunahan tayo ng Panginoon sa bawat ating lakad at plano sa buhay. At siya po'y sa atin palagi. He always there all the time. Hindi kanya iwanan. He never leave us. Hindi kanya pabayaan. Don't forsake us. Huwag kang matakot. Huwag kang manglulupaypay. Do not fear and be dismayed. Dahil kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Dito yung subukin ng Diyos ang ating katapatan. How we encourage ourselves para maglingkod sa Diyos. Eh, sabi ni Apostol Pablo sa Roma, kahirapan ba? Kasalatan ba? Tabak pa? Kapangyarihan ba sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa ang makapagpahiwalay sa atin sa Diyos? Sabi ni Pablo, lahat ng bagay wala ang makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos. Wala. Walang bagay sa lupa. Kahirapan, kahubuan, pagsubok, kahirapan, kaipitan, tabak, sandata, armas, anong sabi ni Pablo? Kapangyarihan, deep and height and width, sa lupa nga kapangyarihan, principalities of power and dominions of darkness. Lahat niyan, sabi ni Pablo, walang makapagpahiwalay sa atin, makapagpahinto sa atin sa paglingkod natin sa Diyos. Dahil sabi ni Pablo, we are more than conqueror in Christ Jesus. Sa Bisaya, manggadaog tayo kay Kristo. We are more than conqueror in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but of the Spirit. Huwag kang lumakad sa laman, kaya hindi ka maging mandadaog, hindi ka maging conqueror. Nakalagay sa Bible. We are more than conqueror in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but of the Spirit. Maging makapangyarihan ka, hindi ka magapi ng kaaway, kahirapan sa lupa, kung hindi ka lumakad sa laman. Lumakad ka sa Espiritu. Mananahan palagi sa puso mo ang the 9 fruits of the Holy Spirit. Tawagin ka lang Kristiyano, you are walking the Spirit kung ang Holy Spirit nananahan sa puso mo. Itong Holy Spirit, ito mampunga ng siyam na bunga ng banal na Espiritu. Tawagin ka lang Kristiyano.
Okay, because what is the fruit of the Spirit? Una-una, pag-ibig. Love. Yung pag-ibig mo siya, hindi nagbabago. Peace, maging payapa, maligaya ka kahit side by side gabi ng gutom. Joy, tuwang-tuwa, galak na galak ka magpuri, sumamba sa Diyos kahit maraming problema. Kindness, maging mabait ka sa iyong kapwa, sa iyong pamilya. Goodness, magbigay ka ng kabutihan sa iyong kapwa, sa iglesia. You do it the good things na natanggap mo para sa Diyos. Goodness, kindness, temperance, may pagpigil ka sa sarili, may pagpigil ka. Temperance, patience, pailob, pagtitiis, pagantos sa mga kahirapan, mga pagsubok. Din long suffering, mahaba ang iyong pasensya, pagtitiis. Din panampalataya, faith. Pag itong siyam na bunga sa iyo, ikaw, you are walking in the Spirit. Lumalakad ka sa spiritual. At ano mangyari sa buhay mo? Ikaw gawin ng Diyos, maging matapang. Encouragement, palakasin. Bigyan ng lakas at pag-asa ang iyong kapwa. Encourage one another. Amen? Maging blessing ka sa iyong kapwa. Ipakita mo na ikaw maging blessing. Yung si Juan, tugad lang oh. Kahit maraming problema, hindi naghihina, hindi nag-absent. Nagbibigay at walang pera, nagbibigay pa. Nagawa kang example, blessings yung kapwa. Para sila po'y mahikayat, para sila ma-encourage na patuloy maglingkod sa Diyos. Hindi naging katitisuran ka. Naging kapandulan ka. Hindi po. Sabi niya, how to encourage one another. Amen ba? Kaya pinagpala tayo ng Diyos. Para hindi tayo maging backslider, maging soul winner tayo. Kagabi, 11:30, nakaidlip na ako dahil sa sobrang pagod. Sarap na ng tulog ko. Ang ring, cellphone ko panay ring. Grabe, halos 10 ring na. Mamatay, mag-ring naman, nakagising ako. Sabi ko, bigla kong bangon, parang na gano'n pa ako. Tinanihan ko cellphone. Beloved wife pala ni Jonathan Talabon, si Janet. Sinagot, ano po? Ay, po, beloved wife, hindi, pasensya ka na. Sabi ko, na gano'n na lang ako. Anong problema? Siya, magpa-pre-over sana ako. Kasi yung kapitbahay namin, kawawa, natitanos. Natitanos yung kapitbahay na naawa sila. Nagalakdyo na. Giginig na. Sanlibutan pa yun. Sanlibutan. Pwede pa ipag-pray natin, patanggapin, tumawag. Sige. Ilagay sa kanya, wala na ang boses. Kung sunod ka sa palangin ko, na ganun pa ako lumuhod. Pinatanggap mo sa Panginoon, nasisi, tapos linihans. So, nadalangin man na pastor, demonyong titanos, sakit karamdaman, lakyo. Lumas ka sa pangalan ni Jesus. System. Sige po, hallelujah, pastor. Alam mo, kayo ng umaga, nag-text sa akin after ng puri. Alam mo, Brother Brandy, grabe ang Panginoon. Napakagamhanan. So, nadalangin, after your prayer, na walang lakdyo, nakatulog ng mahimbing hanggang umaga. Sabi ko, sa Diyos lang ang kaulatian. Bagamat pagod tayo, hirap, pinapakinggan ng Diyos ang ating dalangin. Dahil sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, kaya hindi pwede tulog-tulugan mong pagpupuri. Hindi pwede tulog-tulugan mong pagsamba. Dahil bakit? Wala tayong kapangyarihan kung tulog-tulugan natin ang pagpupuri. Wala tayong kapangyarihan tulog-tulugan ang pagsamba. Kaya magsamba ka, gising ka, buhay ka, palakpak ka, sumigaw ka, sambahin mo, damahin mo ang presensya. Kaya we need the anointing power from the Lord. Magpuri ka, you need anointing power from the Lord. Sumigaw ka, palakpak, puspus ka. Dahil araw ng prayer natin, pakinggan ng Diyos through the first prayer of our prophet. Hindi lang po yun, grabe ang Panginoon. Sila sa Carmen nag-soul winning, in-encourage ko sila, mag-soul winning kayo. Tong Saturday, may pinuntan sila sa baryo, may sakit yung babae, halos 3 months na hindi na makadumi. Grabing karamdaman. Bible study sila, may 4 na souls tumanggap ng pabautismo. Yung last yung babae, may katitir. Kasi hindi makadumi.
Pagbautismo nila, parang sumama ang pakiramdam kasi nagbasa ng tubig. Tumawag sila sa akin, Brad Jonathan, Kuya, palihas namin kasi yung babae, gumagano'n. Kasi sabi ko, baka nagalaw nyo yung katitir. Lagay mo sa tainga. Pray kami. Kahabagan. Padalangin mo na pastor, nagluhod kami dyan. Lord, pagalingin mo itong babae. Maging malakan, bagong bautismo nga, maging blessing siya. Testimony sa lugar nila, marami pang tao makikita ng milagro. Alam mo mga minamahal, after 5 minutes, nagulat sila, biglang dumumi yung babae. 3 months hindi makadumi, pasensya na kamo, dumumi. Pinadumi ng Diyos. Gulat sa bakit maamoy. Dumumi. Guminhawa yung sister. Nung nakita ng kapitbahay na matabang babae, si Kumarian, pumunta doon. Siya, magpabautismo rin ako. Marami na tuloy sumunod nagpabautismo dahil because of the miracles. Napahalaga ng soul winning. Napahalaga pagsangyaw kay makita ng hibala ng mga tao. Masave yung mga tao because of the miracles. Kasi panahon ka mga tao, to see is to believe. Hindi maniwala pag wala nakita. Kaya ngayon, sabi ko, sunduin nyo, mag-Bible study, every Saturday mag-Bible study sila. So dadami yung kaluluwa. Yun ang sabi nga, dapat maging soul winner tayo. Matuwa ang Diyos, hindi tayo maging backslider. Kasi pag wala kang nagawa, maging backslider in heart ka. Doon ka lang sa bahay mo, nakaupo, mamantay ng mga butiki, puro cellphone ka na lang, so maging backslider in heart ka. Wala kang nagawa sa Diyos. Dapat araw-araw bumaba ka, magpuri ka to sa bahay mo, lumakad ka, punta ka in the way sa lahat, mga daan, sinumpung tao, makita mo, walihan mo, mga kaibigan mo, mag-preach ka ng gospel, mag-share ka, Diyos ay pag-ibig. Gawin mo yun, surrender ka. Para ma-revive ka, madama ang presensya, samahan ka palagi ng Panginoon. Kasi that is a great commission. Great commission po yun. Malaking utos, assignment ng Diyos sa ating task and mandate. Gawin po natin yan para hindi tayo maging backslider. Kasi pag maging backslider ka, pag wala kang ginagawa, dahan-dahan ka lulugmok, dahan ka maghina, yung enthusiasm mo pagsimba wala, hindi ka nagana magpuri, hindi ka nagana magbasa ng Biblia, hindi ka naganahan mag-midweek service, hindi ka nagana mag-overnight, wala kang nagana. Ang ginaganahan mo lang, trabaho to earn a living, trabaho to earn a living, wala ka na nagawa para sa Diyos. So dandahan, mapalayo ang presensya ng Diyos sa iyo. Ang tawag sa iyo, backsliding in heart. Pag di sambahan, hindi ka pa magpuri ng maayos, hindi ka pa mag-agulo, hindi ka pa lumuhod, hindi ka pa magsisi ng tudo, hindi ka pa sumigaw, so hindi ka mapuspos ng Banal Espiritu, hindi ka maribab sa church. So kahit dito ka sa church, wala ka na namang presensya, yung puso mo, backslider pa rin. Di walang presensya. Dapat pagdating mo sa church, talagang luluha ka, magrevolusyon yung puso mo. Manginig ka, para ma-revive ka, para ma-presensya. Ma-restore ang unang first love mo. Ma-regain, ma-renewed, ma-resurrect, mabuhay ang unang mong pag-ibig sa Diyos. Para may lakas ka. You encourage yourself. You encourage yourself. Palakasin mo, patibayin mo. Bigyan mo ng pag-asa. Ang mababayaan, malugbo ka. Time will come, magkaroon ka ng anxiety, fear and anxiety, takot at pangamba. Depression. After depression, rejection. Mo reject na sa isipan mo. Hindi na ako musimba. Mag-suicide na ako. Magpakamatay na ako. Dahil bakit? Nawala ang Holy Spirit sa puso. Delikado. Mga minamahal. So, sikapin natin to be a soul winner. To be a blessing sa church. Lahat may magawa tayo, gawin tayo. Mag-aisa po tayo. Ngayong Holy Supper, next week, lahat mag-fasting, isama natin sa prayer. Kahit isang araw ng fasting mo, 2 days ang fasting mo, o 3 days, isama mo sa ilak. Kasi this coming after the supper, October 1, mayroon tayong krusada. Kasi anniversary dapat yung sa Munyon Mongkayo, ginawa nating krusada sa Diwalwal. Kanang Diwalwal Mountain o Diwalwal, dati sakop ng Mongkayo, Compostela Valley, binago ang pangalan Diuro Province na. Yun ang mga pugad ng mga NPA nung nag-anniversary crusade tayo sa Mongkayo nga barangay. May dumalo nung ilang taon na nakalipas, wala pang pandemic. May dumalo doon kasi yung babae
may kasama sa mga bodyguard. Kaya pala nakilala namin si Commander Pusa pala yun. Pag sa Hinguog, si Commander Jobar. Pag sa Mungkayo, yung naging Commander Pusa. Gamay, liit lang na babae. Mayroon siyang tumor sa uterus. Kasi yung preacher natin si Brother Jason, dating masa yun, kaya kilala niya. Pumunta ron, tumanggap sa Diyos. Nang tumanggap sila, nagpabautismo. Lumapit si Brother Alan Magallanes doon, titingnan, nagulat, biglang gumanon yung bodyguard na babae. Uy, may 45! Kuya, diba? Mga babae ang yung bodyguard. Mga nagpe-presta ko, mga malapit, mga lasing ko, magdilim na, nagulat kami. Biglang dumating yung dump truck, napakalaking dump truck. Hanggang matapos gabi, panay hasard. Bakit may hasard? Nakita ko mga tao doon nakatingin. Sus, pagtingin namin sabi ko, puntahan nyo, ano ba yung dump truck? Naku, pagtingin sa loob, ang daming taong nakaupo sa dump truck, armado. Napaikutan na pala kami ng mga NPA. Dahil binantayan na si Commander Pusa. Pero ang himala ng Diyos, hanggang uwi na kami after 1 month, nagkita si Brother Jason na preacher natin, Commander Pusa, Son, pakisabi sa preacher niyo, salamat. Bakit po? Sekreto siya nakita sa barangay. Hindi na po ako naoperahan. Nagulat ang doktor, nawala yung bukol ko sa matris. Buhay ang Diyos natin. Tamugat mga rebelde, niniwala sa Diyos. For one time, naniwala tumanggap ang Diyos, mabait, puno sa pagpatawad. Pinagaling pa siya, pinatunayan ng Diyos sa kanya. Yang Diyos natin pinaglingkuran sa Isbukusin, walang pinipiling tao. Buhay siya at makapal. Nagaligtas siya ng maraming tao. Iba-ibang klaseng tao ang gusto iligtas. Kaya ngayon, nakita ng barangay kapitan sa Diwalwal, narinig niya ang Diyos Bukusin, ang Diyos makapangyarihan. Ang barangay kapitan mismo ang nag-encourage, naghikayat sa atin. John, tingnan yung ordin nyo. Ako bahala mo gastos diri, o may problema. Siya nag-invite sa atin magkrusada sa Diwalwal. Yan, patambakan ko ng graba yung sa baryo na maliit. Pero dito, puro naman simento pagpakyat. Mountainous yun eh. Mami na mahal. Ngayon, may lupa pa siyang binigay. Itong lupa sa gobyerno, pirmahan ko, ibigay ko sa inyo. Diyan kayo magtayo ng chapel. Dahil nakita nila ang bimala ng Diyos sa ating iglesia, buhay ang Diyos, importanteng pagsulwitin. So puntahan natin po yun, kahit malayo, napakalayo ng Mungkayo. Ang gusto sumama, magpasting na kayo, kahit 2 days, 3 days. Sakripisyo lang po yun, malayo lang. Kasi from Bayugan City going to Trinto, almost 2 hours, mga 2 hours pa ata yung tatakbuhin. So after Trinto, babiyahe pa tayo ng mga 45 minutes papunta ng Mungkayo. Pagdating ng Mungkayo, aakyat pa tayo sa bundok ng Diwalwal. Iwan ko lang, mga 45 minutes din siguro. Yun ang nilaltas natin. Hindi natin pwede tanggihan. Kasi kaluluwa yung tumatawag. Napaka-importante sa atin yung kaligtasan, the Great Commission. Because we are mandated and tasked and assigned by the Lord to go and preach the gospel. Like a beloved pastor, inutosan ng Diyos sa lipaw, hulo, hindi siya natakot. Rebuildi, mamatay tao ng mga rebuildi. Kung nang sabi ng, go and preach the gospel there. Ang mga pastor nag-40 days fasting with the 12 verse 1, di siya natakot kamatayin. Dinalahan pa ng bigas pira doon para lang mahikayat, ma-encourage yung mga busayap. Pinapasok yung gospel doon just to pray the parent hostages. Naging matagumpay ang plano ng mga pastor na pitsingan ng Ebanghelyo, si Robot, si susukan ng mga busayap. Naniwala sila ng ating mga pastor, propeta ng Diyos, ang Diyos natin makapangyarihan. Kaya yun pong ginagawa natin dito. Hindi po mabaliwala yung binibigay nyo. Nagagamit yan ng maayos. Mag-distribute po yan sa lahat ng mga needs ng church. Yung binibigay nyo sa church. Kaya na-encourage namin, hinikayat namin kayo. Out from your tithes and offering, sobra-sobra ang pagpapala nyo. Magbigay pa kayo ng pledges. Pledges for the crusade.
pledges po ng Bursary Crusade, gamitin po natin yan. Ngayon, nagbubuk na tayo. May nakita na tayong gym sa Corpus Christi. Balo naman kung sa bayadan, 150,000. Pero pala rin tayo, kasi tanggapin tayo sa Don Mariano, mabaliit ang ating babayaran. Diba, So, pipilian po natin kung saan ang perfect will ng Diyos. Para magsama karon nga taon 2023, magsama-sama naman tayo magkaroon ng revival. Kahabag-atawan ng Diyos. Lahat ng mga station sa Mindanao, pag-aisahin natin. Maguindanao, Sarangani, the Oro Province, sa mga Lanao, lahat, papuntahin natin lahat. Bala na yung gastos. Basta importante ang banding. Magkaisa tayo with one heart, with one soul, to encourage one another. Dahil wala natin alam, baka sunod na araw, makalawa, babalik ng Diyos. Kailangan palagi tayong na-encourage, badasig you encourage. We encourage you and you must encourage yourself. Sa paglingkod sa Diyos, mga minamahal. Wala kayong ginagawa sa iyong tahanan. Wala kayong ginagawa sa labas. Dito kayo, Wednesday, sambahin ng Diyos. Friday, Sunday, dito kayo. Magdala ka ng mga kaluluwa. Yan po ang sabing niya. How to encourage one another. Kasama ang iyong pagkakaisa ng pagbibigay para umunlad ang gawain ng Diyos. Awitan natin ang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Encourage yourself. Dasiga imong kaugalingon. Lumapit ka sa Diyos. Feel the presence of God. Be filled. Sikapin mo. Sa paglapit mo sa Panginoon, madama ang presensya. What can I give that would be pleasing to my King? I give my heart, not just a part, lifting up my everything. Kaya pagpunggi, isinggit And mo. it's all I have to offer. Abutin mo ang puso ng Diyos. And it's all I have. You have to want and touch the heart of God. Two hands. One heart. One life. To So offer you, Lord. We offer all everything to God. We offer our life to God. Lord, I surrender to your plan. We surrender our life and heart to Jesus. You made this land. Ibayaw kabot, Take me Daiga Ginoo. Magsumamo ka. Encourage yourself to come toward Jesus, to be filled with the Holy Spirit. Magsumika. Jesus.
Two hands. One heart. One life to open you. Two hands. One heart. That's why I give to you our two hands. One heart. Two That's why I give to you. That's why I give to you. Sing it, hallelujah. Hallelujah. Magdinasigayan ka na usa nato. The same time, ating palakasin dasigon ng atong kagalingon. Bigyan mo ng pag-asa yung sarili. Palakasin mo. Huwag mo pabayaan manghina ka. Huwag mo pabayaan magluya ka. Huwag mo pabayaan mabiyag ka ng kaaway. Laban! Encourage yourself. Gawin mo kalooban ng Diyos. One heart, one soul in serving the Lord. Magkaisa tayo sa gawain ng ating Panginoon. Tutulong-tulong tayo sa gawain ng Diyos upang masunod natin ang kalooban ng Panginoon. And the great grace will pour upon us. Ang malaking grasya, biyaya, ibuhos ng Diyos sa atin sa iglesyang ito. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Nung nagkaisa sila, the Bible say, the great grace is upon them all. Ang malaking grasya, dakilang pagpapala, binigay ng Diyos sa kanila. Bakit? Isa lang yung puso at kaluluwa nila. Walang nagkontra. Lahat nilang kabtangan, lahat nilang tinatangkilig sa buhay. Isa lang ang ilang plano. All things common. Dinala nila lahat, binigay sa mga apostoles. Kaya sabi ng Biblia, ang malaking grasya, pinuhos ng Diyos sa kanila. Hallelujah! Hallelujah! Nagsakripisyo tayo, hindi sa walang kabuluhan. Ang ating sakripisyo para sa Diyos, sa mga tao, sa iglesia niya, lahat yan ay para sa kalooban ng Diyos. Tingnan natin, mamamahal, ang grasya biyaya, asahan natin. The great grace is upon them all. Ang malaking pagpapala grasya, ibuhos ng Diyos sa atin. Hindi po sinungaling ang Diyos. Totoo yung salita niyang binasa natin kanina, mga minamahal. Kaya we have to encourage one another. Lahat tayo magtulungan, mga minamahal, sa iglesia ng Diyos. Para sa mga bisita, tanggapin niyo ang Panginoon. May 4 na reglamentong kaligtasan. Una, pagtuo, pagsisisi, paglampalataya. Pangalawa, pagsisisi, hinulsol. Pangtulo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Aron mapasaylo inyong sala. Ang bautismo, kapasayloan sala, o madawat ninyo ang balaang espiritu. Mupuyo sa inyong kasing-kasing. Nakita na bautismoan, may tubig diya sa kilid. May baptismal tab, din may baptismal robe din kita. Nga hindi na mabasa inyong damit. Para makomplito, muli mo siya balay, komplito na ang inyong kaluwasan. Amen. Ang grasya biyaya, ihatang Diyos. Ayon sakit nyo, sa balong problema nyo, baguhon ka mo palangina, ampingan ka mo sa Diyos. Amen ba? So ibayang kamot, ipiyong ang mata. Ipiyong ang mata, tapos puso nga pagdawat sa Ginoo. Magpaubos kita. Sabihin nyo, amahan ko sa langit.
Lito ka, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Jesus, Ginoo, salamat. Sa mga pulong mo na dungog ko sa oras na to, Ginoo Jesus, pasayloa ako sa tanan kong kasalanan. O gidawat ko ikaw na aking saling pagligtas. Diyos at hari ng buhay ko. Isulat aking pangalan sa aklat ng buhay. Ligtas mo ako sampo ng aking buong pamilya. Gawin mo kong tunay mong anak sa puso, sa gawat katotohanan. At ako'y pangawakan mo, kapatuloy maglingkod sa iyo. Sa dalangin mo ng pastor, sa pangalan ni Jesus. Bless these people, O God. Forgive their sin. Write in the book of life, Lord. Patawarin mo sila. Gawin mo sila ng totoo para maglingkod ng lubusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Lord. Palapakan natin ang Diyos. Talang kita manalangin. Basta ang puso mo malinis, nagkaisa sa Diyos at kaluluwa. Lahat mong hingiin, ibigay ng Diyos. Whatever you ask in prayer, believe it, and you shall receive it. Manalangin tayong lahat. Opo, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, magkapangyarihan. Nakita mo yung puso namin. Na kami nagkaisa sa iyo, isang puso, isang kaluluwa. Alam mo yung laman nito, Lord. Patawarin mo kami. Please grant the prayer of the children, Lord. Hear them, Lord. Bless them so much by God. Heal the sicknesses, solve the problems, Lord. Change their life completely. Remove the belief and doubts in their heart. Problems and poverty, remove them, Lord. Bless them. All the great grace is poured out upon them, Lord. Silang pamilya, iligtas mo tanan. Turuan mo sila mag-soul-winning upang sila madasig ma-revive, kaligtasan ng mga tao. At masunod namin ito ang pagpapala, ibuhos mo sa amin lahat. So talangin mo na, Pastor, in Jesus' name, sing it, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Atong kamay niyong isa sa ulo, ang isa itaas. Lahat kita mag-rebuke with all power and authority. Opo, dakilang Diyos, banal sa pangalan, sa babang kapangyarihan mo sa paglitaan, Lord. Pagpalain mo kami lang sa masan dito, pati mga witness viewer namin sa araw na ito. Amputin mo silang kapangyarihan kamay, abay the from darkness. Demons and permanent sickness and disease, cast out from the children, might of Jesus. Build, that now. Problem is blessed, actually, financially, physically, spiritual, Lord. Remember, in the life, bless them some of the weakness. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay. Lukso kita tulog ka bises. Singgit kusog. Hallelujah, Pastor! Hallelujah, Pastor! Amen, Pastor Lord. Salamat sa ating Panginoon. So, balik lang ka mo silingkuranan kay magkaroling pamanta sa ating mga finest choir. O, saan na itong mga finest choir? Ay, special offering pa man, no? Lord, pagpalain mo kapatiran. Ninagsawa, may nagbigay ng kanilang special offering. At mga pledges, Lord, para church, speak to them, my God. Bless them so much, Lord. Return the blessing for them, Lord, financially, spiritually, 100% of God. To the first leading prayer, mga pastor, in Jesus' name. sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay papalain, higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo, hindi galing ibibigay na Diyos, hanggang pangako niya'y totoo, sobra-sobra pagpapala at tanggapin mo. Wala
bless you mga choir. So, manindong na mo para ihulog sa box ang inyong mga pamaskong handog para sa ating mga Everybody say, praise the Lord. So, mamay na mahal, basi makurat ka mo, magbigay na kita ng sobre para sa ating church anniversary sa December 17 na po yon. Lobe ng ating Panginoon sa unat na langit ay mga pastor. So, pinagpipilian pa po natin kung saan yung kalooban ng Diyos. Ay din sa Don Mariano, kung respond sila. Pero yung Purpose Christi, open na sila sa December 16 and 17 po, mga naman. At least meron na tayong prospect na inaasahan, loobin ng ating Panginoon. So manindog tatanan, magigsunan ko sa ating closing prayer. Ayaw kalimti po, Holy Supper na po natin next week. So we need to fast, mag-iusap naman tayo, papalain tayo ng ating malapit. Ang mga mimers, magpabilin muna kayo niya ay mag-practice kayo mga mimers, no? To beloved Brother Anthony, pagpray niyo po ang ating closing prayer. Taas yung kamay. Hallelujah. Iagin niyo po sa boxes, yung puting box sa TV niyan. 5 pies pataas, ang yung brown sa patuloy sa lupa po yun. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Ordinary Preacher, Kuya Andy Viñas. Mga minamahal, tayo po ay magkaisang manalangin at pasalamat sa ating dakilang Diyos. Opo, mapagpala namin ang masalangit Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa matamis sa pangalan mo, aming pinakamahal na Panginoong Isus. Mahal na Panginoon, kami po lubos salamat sa iyo. Mahal na Panginoon, na ikaw na po ay aming nasamba sa araw na ito, mahal na Panginoon. Salamat po sa iyong paggabay sa aming mga kapatid upang makarating dito sa iyong bahay, sambahan, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong paggabay, mahal na Panginoon. Sa bawat yugto ng iyong gawain mula sa MC, sa mapuring awitin ng joyful at solemn song,
sa pagbibigay ng mga patotoo ng mga malakapatid na totoo kang Diyos na may pinaglingkuran sa gawain ito. Mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, kami din po salamat sa iyo sa mga papuring handog, awitin ng mga beloved Children's Choir, Singles Choir, mga beloved Jesus Fine Restoration Choir, sa mga beloved Adults Choir, mahal na Panginoon, andyan ang iyong matamis sa presensya, mahal na Panginoon, amin naramdaman. Mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, kami patuloy na mandalangin sa iyo. Yes. Mahal na Panginoon, patuloy ang panghawakan, Hallelujah. bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin sa patuloy na paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Maligtas ka po ng maraming kaluluwa, mahal na Panginoon. Wala kami magawa, wala ka sa aming buhay, mahal na Panginoon. Kami dumadalangin sa iyo. Pag-ingatan mo po ang mahal na kapatid sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan, makarating, maluwalhati, mahal na Panginoon. Dala ang saya sa puso't isipan, mahal na Panginoon, at ibalik mo yung sunod na gawain, midweek service, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Ikaw lamang lahat sa aming buhay. Ito ang aming samot na langin, sunod na langin ng mga pastor. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you po. Maglaman uway kita na mahal. We love you in the Lord.